Balikan natin ang naging desisyon ng International Arbitral Tribunal kung saan inisa-isa nito ang mga puntong nagpapakitang nagmalabis ang China sa pag-aangkin nito sa lahat ng teritoryo sa South China Sea. Sinabi rin ng tribunal na iligal ang pagkuha ng mga mangingisdang Chino sa mga yamang dagat sa karagatang sakop ng Pilipinas. Balitang hatid ni Maki Pulido. Isang malaking tagumpay para sa Pilipinas ang naging desisyon ng International Arbitral Tribunal. Sa desisyon ng tribunal, una, sinabi nitong walang basihan ang giit ng China na historical claim sa karagatan. Pinawalang bisa na raw ito ng karapatan ng mga coastal states sa Exclusive Economic Zone na nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, ang saligang batas ng karagatan. Pangalawa, lahat din daw ng bahura sa Spratly Islands hindi maaaring mag-generate ng Exclusive Economic Zone. Dahil dyan, may mga bahagi sa Spratly Islands na pwede na raw maideklara ng tribunal na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Pangatlo, lumabas din sa desisyon na nilabag ng China ang mga karapatan ng Pilipinas na gamitin ang yamang dagat sa sarili nitong EEZ nang harangin ng China ang mga mangingisda ng Pilipinas pati na pagharang sa oil exploration. Nilabag daw ng China ang obligasyon sa UNCLOS patungkol sa maritime safety nang halos banggain ng mga Chinese vessels ang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Scarborough Shoal noong April at May 2012. Pang-apat, nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas nang magtayo ito ng artificial islands sa loob ng ating EEZ. At nang magtayo ito ng malaking artificial island sa Mischief Reef, hindi nito tinupad ang obligasyong huwag palalain ang sitwasyon habang dinidinig ang kaso. Paglabag din daw ang hindi pagbawal ng China sa sarili nitong mga mangingisda sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi rin ng International Arbitral Tribunal na sinira ng China ang mga bahura sa West Philippine Sea nang gawin ng large-scale reclamation. Maliban dito, illegal din daw ang pagkuha ng mga Chinong mangingisda ng endangered species tulad ng giant clams o taklobo. Ang isyong idinulog ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal sa The Hague ay malinaw na panggigipit sa ating karapatan sa karagatang nasa loob ng Exclusive Economic Zone. Ang EEZ ay nakabase sa UNCLOS. Sa naturang pandaigdigang batas ay may karapatan ng isang bansa sa 200 nautical miles mula sa dalampasigan nito. Pumirma rin ang China sa UNCLOS. Pero giit nila mas dapat manaig ang kanilang historical claim sa rehiyon. Bahagi raw kasi ng China ang lahat ng nasa loob ng 9-dash line na sumasakop pati sa bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Itong 9-dash line din ang basehan ng China sa pagtataboy sa mga Pilipinong mangingisda kahit sa mga lugar kung saan dati naman na silang malayang nakapangingisda. The Philippines strongly affirms its respect for this milestone decision as an important contribution to ongoing efforts in addressing disputes in the South China Sea. Maki Pulido, GMA News.